May mga bahay na hindi kailangang multuhin. May mga bahay na bago pa may mamatay, may nabubulok na sa loob. Sa Bavaria, Germany, noong 1922, isang liblib na farm ang tahimik na nakatayo sa gitna ng bukirin. Walang kapitbahay na malapit, walang makakarinig kung may sumigaw. Pero bago pa ang gabing 6 ang namatay, may isa ng biktima na matagal nang nabubuhay sa loob ng bahay na yun. At ang pangalan niya ay Victoria. Biktima ng paulit-ulit na pangahalay ng sarili niyang ama. Si Andreas Gruber ipinanganak noong November 9, 1958. Noong 1886, sa edad na 28, isa siyang binatang manggagawa nang makilala niya si Kazilia, Assam. Isang 37 anyos na byuda na kamakailan lamang nagmana ng Hinterkaifeck farm matapos mamatay ang kanyang unang asawa. Ikinasal sila noong taong ding yun at lumipat si Andreas sa liblib na sakahan. Bagamat nagbigay ang pagsasamang ito sa kanya ng lupa at Kazilia na isang malakas at may kakayahang katuwang sa trabaho, iniulat na hindi naging masaya at madalas na puno ng alitan ang kanilang pagsasama. Sa mga mata ng mga taga-nayon, hindi siya simpleng magsasaka. Isa siyang lalaking madaling sumabog pag galit. Tahimik kung tahimik, pero kapag pumutok, walang makakapigil. Ang kanyang presensya pa lang ay may dalang bigat. Sa bahay naman, hindi linggid sa mga tao ang madalas na pananakit niya sa kanyang asawa at mga anak. Sa mga batang isinilang sa kanilang tahanan, iisa lamang ang umabot sa hustong gulang, si Victoria. At ang iba, hindi daw nakasurvive. May mga nagsasabing hindi nila kinaya ang kanyang mararahas na kamay. Walang direktang ebidensya. Pero sa baryo, sapat na ang katahimikan para magduda ang lahat. Halos buong araw ay nasa bukirin siya. Parang kabayong pang-araro na walang pahinga. Hindi siya nakikipagkaibigan. Hindi siya nakikipag-inuman. Hindi rin siya sumasama sa mga pagtitipon. Unti-unting iniwasan ng mga kapitbahay ang kanilang sakahan. Para sa kanila, ang lugar na iyon ay hindi tahanan, kundi isang lupain ng takot at pangamba. Nang sabihin ng kanilang dating katulong na tila may multo sa bahay, tinawanan niya ito at sinabing kalokohan lang daw. Ngunit sa pribado, matapos makainom ng ilang bote ng beer, inamin niyang may naririnig siyang kakaibang mga ingay sa gabi. Mga yabag na walang pinanggagalingan. Mga tunog na walang may paliwanag. Sa isang lugar na puno ng lihim, minsan ang pinakamalakas na sigaw ay ang katahimikan. Sa likod ng katahimikan ng farm, may lihim na unti-unting nabunyag. Hindi lang bulong, kundi kasalanang umabot sa hukuman. Inabuso at pinagsamantalahan ni Andreas Gruber ang sarili niyang anak na si Victoria. Hindi ito simpleng chismis ng baryo. Noong 1915, pinatunayan ng korte ang relasyon
na tumagal mula 1907 hanggang 1910. Nahulog sa iskandalo ang pamilya. Si Andreas ay nakulong ng 1 taon at si Victoria naman 1 buwan. Isipin mo yon, ang anak kasamang nahatulan, sa isang panahong mas madaling husgahan ang biktima kaysa ang ama. Sa baryo, may isa pang lihim na hindi matahimik. Maraming naniniwala na si Andreas ang tunay na ama ng batang si Joseph, anak ni Victoria. Una, itinuro ang kapitbahay na si Lawrence Schiltenbauer bilang ama, ang naging karelasyon noon ni Victoria. Ngunit, kalaunan, sa gitna ng alitan tungkol sa sustento, hayagan niyang itinuro si Andreas bilang totoong ama. Sa isang maliit na komunidad, hindi nawawala ang katotohanan. Umiikot lang ito. Parang hangin sa bukid na hindi mo makita pero ramdam mo sa balat. Ayon sa mga saksi, labis ang pagiging mapang-angkin ni Andreas kay Victoria. Hindi niya ito pinayagang mag-asawa muli. Mahigpit ang kanyang kontrol. Para bang hindi anak ang turing, kundi pag-aari o asawa. At hindi dito nagtatapos ang karahasan. Kilala siyang madalas manakit ng asawa, anak, walang ligtas sa kanyang galit at mainitin na ulo. Sa mga kapitbahay, ang kanilang tahanan ay hindi simpleng sakahan. Isa itong lugar na may mabigat na hangin. May halong awa at paghamak. Isang pamilyang nabubuhay sa ilalim ng anino ng isang lalaking tinatawag nilang magaspang, mainitin ang ulo, at kinakatakutan. Sa mga araw bago ang massacre noong March 31, 2022, may mga nakapanlulumong senyales na napansin ni Andreas Gruber. Mga senyales na ibinahagi niya sa ilang kapitbahay. Ngunit, sa kabila nito, tumanggi siyang ipaalam sa mga pulis. Ilang araw bago ang pagpatay, may mga nakita siyang mga bakas ng paa ng tao mula sa gilid ng kagubatan, diretsong papunta sa machine room ng sakahan. Ang mas nakakatakot, walang bakas pabalik. Parang may pumasok at hindi na umalis. Iniulat ni Andreas at ng iba pang miyembro ng pamilya na may naririnig silang mabibigat na yabag at kaluskos mula sa atik, sa mismong ibabaw ng kanilang tinutuluyan. Ilang gabi itong nagpatuloy-tuloy. Ayon sa kwento, umakyat si Andreas, dala ang isang lampara at barel. Hinanap ang pinagmumula ng ingay, ngunit wala siyang nakita. Gayunman, hindi tumigil ang mga tunog. Noong March 19, 2022, nakakita si Andreas ng isang dyaryo mula sa Munich, sa loob ng kanilang sakahan. Isang publikasyong hindi niya kilala. Inakala niyang maaring aksidenteng naihulog ng kartero. Ngunit nang magtanong siya sa baryo, nalaman niyang wala ni isa sa mga residente ang nakasubscribe sa naturang dyaryo. Napuna din ni Andreas na ang isang set ng susi
ang biglang nawala ilang sandali bago ang pag-atake at hindi na muling natagpuan. Natuklasan din niya na ang kandado ng machine room ay nasira o tila may nagtangkang buksan. May napansin din siyang mga gasgas sa pintuan ng tool shed na para bang may nagtangkang pilitin ang kandado. Bagamat si Andreas ang pangunahing pinagmulan ng karamihan sa mga ulat na ito, may isang kapitbahay ang nagsabing nabanggit daw ni Andreas na nakakita siya ng isang lalaki na may bigote, nakatayo sa gilid ng kagubatan. Tila pinagmamasdan ang sakahan. Minsan, ang mga senyales ay hindi para takutin tayo, kundi para iligtas tayo. Pero kapag pinili mong huwag makinig or i-ignore, ang katahimikan ang nagiging hudyat ng trahedya. Sa kabila ng malinaw na mga babala at alok ng tulong mula sa mga kapitbahay, maging ng barel para sa proteksyon, matigas ang ulo ni Andreas. Iginiit niyang kaya niyang harapin ang kung sino man nang siya lang mag-isa. Bandang hapon ng March 31, dumating si Maria Baumgartner sa sakahan, ang bagong katulong ng mga Gruber. Inatid siya ng kanyang kapatid at umalis din makalipas ang ilang sandali. Siya ang huling taong nakakita sa pamilya na buhay pa. Ilang oras lamang matapos ang kanyang unang araw sa trabaho, siya ay pinatay. Nang gabing iyon, nagsimula ang sarilin ng sistematikong pagpatay sa pamamagitan ng pag-akit sa apat na pinakamatatandang miyembro ng pamilya papunta sa barn, isa-isa. Naniniwala ang mga investigador na sina Andreas, ang nakakatandang Kazilya, si Victoria, at ang batang si Kazilya ang sunod-sunod na napaslang habang sinusuri ang mga kaibang ingay o galaw na nanggagaling sa kwadra. Bawat isa ay inatake gamit ng isang matok, isang kasangkapang kahawig ng piko na ginamit upang tamaan sila sa ulo ng paulit-ulit. Natagpuan ang apat na biktima na magkakapatong-patong sa loob ng barn, maingat na tinakpan ng dayami. Matapos ang nangyari sa barn, pumasok ang salarin sa tirahan upang hanapin ang dalawa pang natitira sa loob. Si Maria Baumgartner ay pinatay sa kanyang silid. Ang 2 taong gulang na si Joseph ay pinaslang habang natutulog sa kanyang higaan sa silid ni Victoria. Batay sa pagsusuri, pagtapos ng eksidente, lumabas na ang 7 taong gulang na si Kazilya Gabriel ay hindi agad namatay. Nakatagal pa siya ng ilang oras sa barn, sa gitna ng mga katawan ng kanyang pamilya, bago tuluyan bawian ng buhay. Sa huling sandali ng kanyang matinding takot at sakit, natagpuan ang mga hibla ng kanyang sariling buhok na tila napigtas. Ang pinaka nakakagimbal, hindi agad tumakas ang pumatay. Ipinapakita ng ebidensya na natili siya sa sakahan ng 3 hanggang 4 na araw matapos
ang massacre. Ginamit ang pugon, kumain ng tinapay at mga karne ng pamilya at inalagaan pa ang mga hayop. Pinakain ng mga baka at ginatasan ang mga ito. Habang ang 6 na bangkay ay naroon pa rin sa paligid. Nakita ng mga kapitbahay ang usok mula sa chimney buong weekend, kaya inakala nilang buhay pa ang pamilya. Sa likod ng Hinterkaifeck Massacre, hindi lang puro physical brutality ang nakikita natin. Kung titingnan natin ng mabuti, may malinaw na pattern ng psychological neglect, warning signs at mga galaw na pinalampas ni Andreas at ng kanyang pamilya. Mga senyales na kung napansin, baka naiwasan ang trahedya. Maraming naging suspects. Isang lalaking naging karelasyon ni Victoria, mga dating farmhands, mga taong may alitan kay Andreas, pero walang nahatulan. Ang killer, kung sino man siya, ay pamilyar sa dynamics ng bahay. May knowledge sa galaw ng bawat miyembro ng pamilya, sa kanilang routine at sa isolated environment. Overkill at paulit-ulit na matok blows ang ginawa. Sign ng intense rage, personal vendetta, o deep-seated resentment. Ang Hinterkaifeck Farm ay hindi na nakatayo ngayon. Giniba na ang mga pader at tinanggal ang bubong. Wala nang bakas ng tahanan sa bukid. Pero ang kwento, hindi nawala. May mga kapitbahay pa rin na nakatira sa area malapit sa dating farm na nagsasabing may yabag sa damuhan sa gabi. Parang may naglalakad na wala namang tao. May kumakaluskos silang naririnig paggabi. May mga boses ng bata na umiiyak daw sa hangin at parang may nagbabantay sa lumang lugar ng farm. Sabi nila, sa gabi ng taglamig, maaamoy mo ang kahoy na singaw ng dugo at yung amoy ng may nagsisiga o kahoy na nasusunog. At kahit wala na ang bahay, may mga nakakakita ng isang anino daw ng bata, madalas sa gabi. Parang may pinapahiwatig. Parang may pinapahiwatig na andito lang kami. Hindi kami nawala. Ang tunay na nakakatakot sa Hinterkaifeck, hindi lang sa ginawa sa pamilya, kundi sa trauma, sa lihim, at sa galit na hindi nawala kahit na patay na ang lahat.